Isa sa kinagigiliwan natin noong tayo mga bata pa ay yung paglalaro ng mga bubbles o bula na ang karaniwan namang nabubuo ay maliit lamang at madali pang pumutok. Ngayon, gugulatin kayo ni Ginoong Lambert Flores na tinaguriang Bubble King sa kanyang kakayahang makagawa ng bula na lumalaki at humahaba ng hanggang 13 talampakan. Bukod dito ay ang paglalagay niya sa 4 na katao sa loob ng bula. Narito ang report. Si Lambert Flores, 31 taong gulang, ay 4 na taong naging seminarista sa Don Bosco, Canlubang, Laguna. Sa loob ng seminaryo, kakaibang talino ang kanyang natutunan. Then dun sa college, madami kami mga club, mga music club, glee club. Then there's meron dong club na nag-illusion sila. So, na-attract ako dun sa magic show. So, for 3 months, kasi very exclusive yung club nila, 4 lang sila. I was very persistent para maging magician. Unti-unti niyang pinag-aralan ang mahika sa loob ng seminaryo. Subalit hindi nagtagal si Lambert sa seminaryo at lumabas din ito at tumulong na lamang sa catering business ng kanilang pamilya. Then, sinasabi ng mom ko na madami nag-i-inquire sa kanya ng mga clowns, mga magician. Alam niya, I love kids. I'm doing this MC for kids pag may occasion sa amin. Sabi ko, professional ako, ano ba yan? Magka-clown niyo ako, Parang mababa pa nga tingin ko noon, honestly. No? And so, ang ginawa ko, nagpunta ako sa Canlubang, sa Don Bosco, hiram ako ng mga gadget. Talagang hiram ako kasi Sabado na yun eh. Oo, tapos yung mga makeup, kung makikita niyo sa picture, talagang lahat inaheri. Para lang matuloy yung Kasama pa noon ni Lambert sa pagpe-perform bilang clown at magician sa mga children's party ang mga kapatid na lalaki. Hanggang isang araw, nakatawag pansin kay Lambert ang mga batang naglalaro ng bubbles o bula na ang ginagamit ay ang dahon ng gumamela. Dito siya nagkaroon ng interes sa bula. Tapos naging interesado ako, tapos ewan ko, basta parang nagsabi sa akin na, ayan, diyan ka mag-research regarding that. Sumubok si Lambert ng iba't ibang klase ng sabon at 3 buwan niyang pinag-aralan ang iba't ibang klase ng solution. Soap, ganyan, different kinds of mga shampoo, mga ganon. And ayun, hanggang natagpuan ko, tapos pinag-combine ko dun sa isang hanggang nakabuo ko. Ang maganda dito, it's biodegradable, tsaka non-toxic. Sa mga bata, it's very safe. At naging inspirasyon pa ni Lambert na magpursiging makagawa ng kakaibang bubble o bula ay nang mapanood niya sa TV ang Bubble Man ng Amerika. So one time nakanood ako sa TV ng bubble show from Las Vegas. So doon ako nakakuha ng technique. At mula sa maliliit na bula ay unti-unting nakagawa si Lambert ng malalaking bula na umaabot hanggang 1 minuto sa ere at nagpakitang gilas din ito sa paggawa ng naghahabaang bula. Para siyang rainbow, ayan. Katulong niya sa paggawa ng bula ay ang kanyang secret solution at mga bubble gadgets. Sinubukang pantayan din ni Lambert ang Bubble Man sa Guinness Book of World Records na si David Stein na nakapagtala ng 50 feet na bubbles, subalit hanggang 13 feet lamang ang kayang gawin ni Lambert. At ang maaring dahilan ayon kay Lambert, sa analysis ko, yung ginamit ni David Stein, one of my mentor nga yan eh. Siguro iba yung solution niya. Iba sigurado yung solution niya. Meron siyang, katulad ko, this is a secret solution, so bubble solution. Para maging thick siya, it will stay longer. At bukod sa bubble solution, ang kondisyon ng panahon ay nakadagdag din upang mapalaki at hindi agad-agad puputok ang bula. Ginawa niya yun after, very early in the morning, tapos then katatapos na ng pag-ulan nun, so maganda yung weather talaga. Yung di mainit, yung malamig siya. Very important yun, malamig. And siguro magagawa ko rin to pag rainy season kasi may El Nino ngayon. Alam niyo naman weather natin, napakainit. Ayon kay Dr. Martin Ilaw, professor ng chemistry sa De La Salle University,
Ang init nga ang kauna-unahang kalaban ng bula. Ito'y dahil ang bubble ay isang hangin o air na nakulong sa liquid o likido na may epekto kapag nainitan. Pagka mainit, yun ay mag-evaporate, madi-disorganize yung layer na film. No? Kaya puputok yun. Parang matutuyo. Ay, malakas na hangin will also create an even some kind of unevenness in the pressure of the bubbles, so it will burst. It's like pricking the bubbles with a pinhole. Dust, likewise, dust will ruin bubbles. Kapag nadikit din ang bubble sa tuyong bagay ay puputok ito. Subalit bukod pa sa malalaking bula na nagagawa ni Lambert, kahanga-hanga ding na ipapasok niya sa loob ng bubble tube ang isang bata. O kahit isang pamilya o 4 na katao. And the kids love this, especially kung actually, pati adults nga, makikita mo, ang sigawan nila, woo, gano'n na sila. Kasi, yung mga matatanda, meron din silang, sa puso nila, yung pagkabata, na nung maliliit tayo, we love bubbles, di ba? And pati sila na-excite kasi this is their first time na makakita napakalaking bubbles. And especially pag nilalagay na namin sila inside the bubble tube. Maging usok mula sa sigarilyo ay kayang ilagay ni Lambert sa loob ng bula. Maging si Dr. Ilaw ay naniniwalang kakaiba ang solusyon na ginagamit ni Lambert dahil kahanga-hangang nagagawa niya ito. There is an ingredient in that solution, may halo yung either more powerful detergent o kaya ay more firm forming materials, kaya tumatagal yung bubbles. At palibhasa ay isang seminarista, para kay Lambert, iisa lamang ang pinanggalingan ng kanyang kakaibang talino. I'd like to acknowledge our Lord and Savior Jesus Christ for the talents na pinagkaloob niya sa akin. And all of our talents comes from the Lord. And one way or another, I give back all the honor and glory to our Lord. Kasi sa kanya nanggaling ito. Ayon kay Lambert, ang bubble solution na kanyang naimbento ay sekreto. Talagang ayaw sabihin sa amin. Ngunit, kung gusto ninyong magkaroon ng ganitong solusyon, nagbebenta ho siya. At ngayon ay pinag-aaralan din niyang mabuti na malampasan yung record na naitala ni David Stein sa Guinness Book of World Records at makagawa pa ng kakaiba sa pagbuo ng bula. Magbabalik kami makalipas ang patalastan.